apostol na magiging kasama ni Jesus sa kanilang misyon. Ngunit sa lahat po ng tinawag, ano po yung kanilang laging sagot? Ano po yung kadalasang tugon ng mga tao kapag tinatawag ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya? Hindi po ako karapat dapat. Ang lagi po nakikita ng mga taong tinatawag ng Diyos ay yung kanyang kahinaan, yung kanyang kapintasan, yung kanyang kakulangan na inaakala na ito ay hindi sapat para makatugon sa tawag ng Diyos. Pero mga kapatid, sino po ba ang karapat-dapat? Wala. Lahat tayo ay hindi karapat-dapat dahil tayong lahat ay makasalanan. Sa unang pagbasa po ating napakinggan kung papaano tinawag ng Diyos si Propeta Isaias. Marami siyang nakitang pangitain, marami siyang nakitang mga kababalaghan, at iyon ay pinaniniwalaan niyang ang Diyos. Ngunit sa kabila ng mga kababalaghan na kanyang nakita, na kanyang natunghayan, ano ang tugon ni Propeta Isaias sa pagtawag sa kanya ng Diyos? Kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Nakita ni Propeta Isaias kung ano yung kanyang kahinaan, kung ano yung kanyang pagkakamali. Siya'y namumuhay kasama yung mga marurumi ang labi, at gayon din kahit siya, inaamin niyang marumi ang kanyang labi o hindi magandang magsalita. Ngunit sa kabila ng mga iyon, sa kabila ng hindi siya karapat-dapat, tinawag siya ng Diyos at siya'y tumugon. Sa ikalawang pagbasa po, natunghayan natin kung papaano ipinahayag ni Apostol San Pablo ang kanyang pagtugon sa tawag ng Diyos. Sa kabila na siya hindi karapat-dapat, dahil sino po ba si Apostol San Pablo bago tawagin ng Diyos? Siya po ay tagapag-usig ng mga Kristiyano. Siya po yung isa sa mga humahabol o marahil sa mga nagsusumbong na itong taong ito ay tagasunod ni Kristo. Itong taong ito ay isang Kristiyano. Dapat siyang patayin. Ngunit dahil sa pamamaraan ng Diyos, nung siya'y patungo sa Damasco, ano nangyari sa kanya? Nahulog doon sa kanyang sinasakyan at mayroong liwanag na nakasisilaw at nagsabing, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" At simula sa puntong iyon, nabago ang pananaw ni Apostol San Pablo at siya'y sumunod sa tawag ng Diyos na dating mang-uusig, ngayon tagapagpahayag ng mabuting balita. At ngayon din mga kapatid, ang natunghayan natin sa Ebanghelyo ngayong linggong ito, ito po yung pagtawag ni Jesus sa kanyang mga unang alagad, sa kanyang mga unang apostol, lalo na si Apostol San Pedro. Si Pedro po ay kilala, o si Simon, kilala siya sa pagiging mangingisda. Ito yung kanyang kinabubuhay. Alam natin ang kalalagayan ng mga mangingisda. Kapag mayroong huli, ibig sabihin buhay. Kapag walang huli, ibig sabihin gutom. At
Dito po sa kanyang ginagawa, doon siya tinawag ng Diyos. Doon ipinatunayan ng Diyos, o doon ipinakita ng Diyos ang pamamaraan ng Panginoon kapag tayo susunod sa Kanya. Dahil magdamag pong walang huli, magdamag na nagpagod itong sina Simon at yung kanyang mga kasama. Katanghaliang tapat, sasabihin ni Jesus sa kanya, pumalaot kayo, ihulog ninyo ang lambat. Siguro po, kung si Simon Pedro, tayo, marahil sasabihin natin, nung gabi nga wala kaming nahuli, ngayong pangkatanghaliang tapat. Pero dahil si Pedro, alam niyang merong kakaiba kay Jesus. Dahil po sinabi ninyo, gagawin po namin. At sa puntong iyon, nakita nila kung gaano makapangyarihan ang salita ng Diyos. Sa magdamag na pagpanguhuli ng isda, walang nahuli. Ngunit sa saglit na ibinaba ang lambat, nakahuli sila ng napakaraming isda na halos masira ang lambat, na halos lumubog ang kanilang bangka na ginagamit. Naramdaman ni Pedro na siya'y tinatawag ng Diyos. Ngunit ano ang naging tugon ni Pedro matapos makita ang mga kababalaghang ito? Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Kadalasan po, katulad ni na propeta Isayas, Apostol San Pablo, at gayon din si San Pedro, kadalasan kapag tayo tinatawag ng Diyos, ito rin po yung tugon natin. Hindi ako karapat dapat. Hindi ako pwede. Hindi ako sapat para makatugon sa tawag ng Diyos. Mga kapatid, kapag tumatawag ang Diyos, hindi niya titingnan, hindi niya inuusisa yung kahinaan ng kanyang tinatawag. Hindi dahil ikaw ay makasalanan, hindi dahil ikaw ay masamang magsalita, hindi dahil ikaw ay tagapag-usig ng mga Kristiyano, kundi, mga kapatid, laging tinitingnan ng Diyos sa atin kung ano o kung papaano natin ipagkakatiwala ang ating sarili sa kanyang pagtawag sa atin. Higit po ang pagtitiwala, higit ang pananampalataya sa anumang nagawang pagkakasala o pagkukulang ng taong tinatawag ng Diyos. Pero kadalasan po, tayong mga tao, bukod doon sa kaisipan, hindi ako karapat-dapat, hindi ako sapat dyan. Kadalasan din po sinasabi natin pag tayo tinatawag ng Diyos, o lagi nating iniisip yung mga mawawala sa atin, yung mababawa sa atin. Pag tinatawag ka ng Diyos, ano sasabihin mo? Pag tinatawag ka na magsimba, mababawasan yung aking oras kapag nagsimba ako sa araw ng linggo. Imbis na makapunta na ako ng mall, imbis na ako'y makapamasyal na, magsisimba pa ako. Kay haba-haba naman ang sinasabi ng pari. Kuminsan po, ganun ang pag-iisip ng mga tao. Pag tinatawag ka maglingkod sa simbahan, ano ang kadalasan mo sasabihin? Wala na akong panahon para makanood ng teleserye. Wala na akong panahon para makapag-Netflix. Wala na akong panahon para makipagkwentuhan sa aking mga kaibigan. Kadalasan po yun na iniisip natin, yung mawawala sa atin, yung mababawas sa atin. Pero mga kapatid,
lagi nating tatandaan, kapag tumawag ang Diyos, hindi tayo kailanman mababawasan. Kundi yung iniisip natin na darating sa atin, na ibibigay ng Diyos sa atin, higit pa roon ang kanyang ipagkakaloob, siksik, liglig, at umaapaw pa. Ganyan gumalaw ang Diyos. Sa lahat ng tinawag niya, laging mayroong misteryo, laging mayroong kababalaghan. Pero mga kapatid, lagi nating tatandaan, sa mga misteryo ng Diyos, gumagalaw ang Diyos. Totoo po, God moves in a mysterious way. Laging mayroong misteryo. At kapag ang tao naniwala sa misteryo na ginagawa ng Diyos, hinding-hindi tayo pababayaan. Hinding-hindi tayo magkukulang. Hinding-hindi tayo mababawasan. Katulad ng ginawa ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ibinigay yung mga isda. Ngunit matapos natawagin ni Jesus ang kanyang mga alagad, mga unang alagad, ano ang kanilang ginawa? Hindi na nila ibinenta. Hindi na nila inilako. Yung mga nahuli lang, napakarami. Kasi napatunayan na nila, higit sa isda ang kayang ibigay ng Diyos sa kanilang buhay. Iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Sana po, sa pagtawag ng Diyos sa atin, huwag ang kahinaan, kapintasan ang laging nauuna, kundi ang lagi sanang mamayani sa atin na kay buti ng Diyos, na kailanman ang mga tinawag niya hindi pinababayaan. Amen.